Hi guys, welcome to my vlog. Kumusta po kayong lahat? I hope you're doing great, just like me here. Ito, papakita ko sa inyo kung nasan ako ngayon. Nandito ako sa kabilang side ng parking lot namin here. Ayan, bukid yan, diyan parking lot. Ito, yan ang parking lot namin. Hanggang doon sa likod. Hanggang doon sa likod, banda roon, malayo pa. Maluwang ito, maluwang. Hindi ko lang mapakita lahat kasi nababaloktot na ako. Tsaka nasa loob ako ng kotse. Ayan. Ayan, magkukwentuhan lang tayo. Ito, nandito na ako sa trabaho ko. But still early to clock in. So I'm still waiting for a couple of minutes here. That's why nag-vlog ako. Para naman makapagkwentuhan tayo ulit. I miss you guys. Ito, dito sa Amerika, kailangan magtatrabaho ka to support yourself, to support your needs. That's why me and my wife still working even we're already a senior. Oh God. Pero okay lang yan. Alam nyo, at the age of 62, malakas pa ako. Yung trabaho ko, pang 30 years old. Kaya ko pa. Kaya pa magbuhat ng kung ilang pounds. Tulad ng paggagawa ka ng sauce. So, bubuhatin mo yun. Walang ibang magbubuhat nung kundi ikaw. Kahit na, pwede mo utusan yung mga kasama mo. Pero, busy sila eh. Busy. Kaya ganyan. Alam mo, kwento ko lang sa inyo. Kahit na may edad na ako, lakas ko pa rin, nagtatrabaho pa rin ako. Pero alam niyo naman, yung mga sa Pilipinas, marami akong kabat sa elementary, batchmate, tsaka high school batchmate. Nagkandamatay na. Kandamatay na sa sakit, iba-ibang sakit. Yung iba mga diabetics, naputulan na ng mga paa, tapos nagkandamatay. Yung karamihan sa kanila mga cardiac arrest. Kasi hindi naman kasi doon nag-uso yung check-up eh. Pag lang may sakit na talaga, malala na, doon ang tatakbo sa ospital. Dito sa Amerika, check-uping ka kasi may insurance ka. So, meron kang schedule para check. Tapos pag may nakita sa yung, kunyari, mga irregularities, agad kang bibigyan ng mga gamot. Kaya maganda rito. Nagbabayad ka naman, pero okay lang, binabayad mo. Kasi napapakinabangan mo naman eh. Kaya okay lang, nagbabayad ka. Yan. Kaya swerte pa rin ako at the age of 62, I'm still working. Di ba? Kaya ko pa rin suporta ng sarili ko. At saka, dito guys, alam nyo, hindi na sumisikat ang araw. It's been 2 weeks na, almost 2 weeks na. Ganyan, parating ganyan. Parating ganyan, makulimlim. Pagi. Sa gabi naman, ubod ng dilim. Yung mga hindi tinatamaan ng ilaw, talagang madilim. Tulad yan sa highway, may parts ng highway na wala ng ilaw. Kaya madilim talaga. Buti na lang nasa kondisyon ng yan ko. Yung ilaw niya, yung engine niya. Kaya okay lang. Kakauwi pa rin ako ng safety. Alam nyo guys, meron ko kukwento dyan sa highway. Dito strictly pag sinabing yung kilometer, yung mga speed limit, dapat susundin mo yan dahil once na makatiyempohan ka ng nasa kapangyarihan, huhulihin ka talaga. Tulad ko, isang beses, that was maybe last year, 2 a.m. Ang speed limit lang doon sa dadaanan ko is 65 miles per hour. Eh dahil nagmamadali ako umuwi, yung 65,
ginawa kong 86 miles per hour. Yan, takbo ako ng bilis, takbo ako. Tapos malapit na ako sa exit. Hindi ko napansin, meron palang nanguhuli doon. Bigla, hindi ko napansin. Tapos tuloy pa rin ako. Kasi madilim, nasa madilim siya eh. Hindi ko siya napansin talaga. Bigla na lang sa likod ko, merong nagwawang-wang. Tapos may red and blue na ilaw. Tapos pinapatabi ako. Tapos tumabi naman ako. Tapos kinatok yung bintana ko. Tapos kinuha lahat ng mga papeles ko. Tinignan ko, legal ka rito. Yan, lahat-lahat ng ID, mga personal ID, tapos mga papeles na sasakyan, chinek. Tapos, nakitang legal ako rito, okay naman mga papeles ko. Sinoli lahat ng mga ID ko. Lahat ng ID. Bali, 3 ID yung chinek sa akin. Tapos yung license ko, tapos yung mga papeles ng kotse. Tapos tinikitan ako. Tinikitan ako ng overspeeding. You know what? How much fine I paid for that? Oh God, it was $400, including seminar, 1 whole day seminar. Kaya magmula since then, hindi ko na ginawa yun. Hindi na ako overspeeding. Sinusunod ko na lahat ng mga nakikita kong sa daan na mga sign. Biro mo yun, laki-laking pera ng $400. Napunta lang sa gobyerno dito. Laki-laki na nga ng tax namin, tapos nahuli pa ako, gano'n, bayad pa ako. Di ba sayang sa Pilipinas, ang laking pera na nun. Laking tulong na nun sa atin, sa pamilya natin, di ba? At saka most of the time kasi, pagka 2 o'clock na, ako na lang, wala nang sasakyan, may ilan-ilan na lang, konti na lang talaga, konting sasakyan na lang. Minsan ako na nga lang mag-isa eh, so tumatakbo ako. Ngayon pagka meron akong nakitang sasakyan sa likod ko na malayo pa, ilaw, ina-assume ko na pulis yun. Siyempre. Kaya magdadahan-dahan ako, titingnan ko yung kilometrahe ko kung tama yung takbo ko. Yan. Tapos talagang natakot na ako. Pero $400. Minsan nga, nung hindi pa ako nahuhuli, loko ako eh. Pag nagdadrive ako eh. Pag merong humahabol sa akin sa likod, kahit di ko alam na kung ano siya, kinakarera ko. Hindi ako nagpapahabol. Pero nung nahuli na ako ng isang beses ng overspeeding, hindi ko na ginawa yun. Nadala ako. Hanggang ngayon, hindi na ako nahuli sa awa ng Diyos. Kaya, ganyan. Ito. Papakita ko ulit sa inyo yung surroundings ko. Baka magsawa ulit kayo sa mukha ko. You know guys, I miss you. That's why nakipagkwentuhan ako sa inyo. Ito. Ayan, highway yun doon. Yung mga nakita yung mga poste doon sa malayong yun, highway yun. Tapos ito, dito kami. Dito, ayan. Hindi ko pa rin mapakita yung likuran kasi nasa different position yung sasakyan. Kaya, ito. Guys, thank you sa lahat ng mga subscribers ko, yung mga nag-subscribe na sa akin, yung mga tumutulong, tsaka yung mga silent viewers ko, yung mga nanonood sa mga vlog ko. Thank you so much guys. It's really a big help for me. Pero sana naman, yung mga iba naman dyan, lambing lang. I-subscribe nyo naman yung channel ko. Yung mga Pilipino dito sa Amerika, yung mga Pilipino sa Pilipinas, nakakapanood ng vlog ko. Please lang, help me grow my channel. Para naman, di ba, sana umasenso tayong lahat. God love us all. Hindi tayo pabayaan yan tulad ko pag may problema ako. Parati dasal. Yara may gagawin ako. Dasal. Pag magdadrive ako, alam ko yung highway dito, alam ko dito sa Amerika, hindi tulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nakagme-minor eh. Dito wala talaga. Tulad yung pagka mga overtake, ang bibilis niyan. Minsan magugulat ka na lang eh. Merong biglang-bigla eh. Kaya, di ba?
sobrang ingat. Kaya ako ng dasal. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko. Oh, thank you sa lahat-lahat. Thank you. I love you all. Please support my channel. Subscribe, like, and share. Thank you so much. Hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin. Magkukwentuhan pa tayo next time. Yung iba naman, yung mga experience ko dito nung bago pa lang ako. Tsaka nung kung paano kumuha ng lisensya, kung paano kahirap din, ganyan. Tsaka, thank you guys. Thank you guys. God bless us all. Love you. Thank you guys. Yan, pakita ko muna sa inyo yung temperature ngayon dito. Temperature ngayon dito, it's 40 degrees to, naglalaro sa 40 degrees Fahrenheit to 30 degrees Fahrenheit. Pag madaling araw, nasa 30 degrees lang yan. Ang lamig-lamig. Kaya kailangan parati ka naka-jacket. Thank you guys. See ya. See ya. Bye. Good. Bye-bye. It's, anong oras pa lang dito? 2 a.m. Alas 2 ng tanghali. Okay guys, thank you. Bye-bye. Or alas 2 ng hapon. Okay, see you. Thank you so much for viewing, for watching my vlog. Thank you so much. God bless us all.